Si Kachan ay isang walang kwentang inutil na batang lalaki na nakakuha ng banal na sandata at ginising ang kanyang god powers. 100 taon na ang nakalilipas, pinangunahan ng Demon King, si Wasan, ang isang hukbo ng mga halimaw upang salakayin ang kaharian ng mga Diyos. Ang Diyos ng digmaan, si Shu Tian, na guardian ng Western Temple, ay lumalaban ng mag-isa laban sa buong hukbo ng demonyo at tinapos ang isang grupo ng mga demonyo. Ngunit nang nagsimulang maging maganda ang mga bagay para sa mga Diyos, ang Celestial Demon ay nagtaksil at sinaksak si Shu Tian sa likod. Ang kanyang espiritu ay nahahati sa 72 piraso, at kumakalat sa buong mundo ng mortal. Nang wala na si Shu Tian, kontrolado ng mga demonyo ang digmaan. Bilang resulta, nagpasya ang Diyos na si Shijia na isil ang parehong mga Diyos at mga demonyo sa kaharian ng kawalan gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan, na nangangahulugan na ang mga Diyos ay mawawala ang kanilang proteksyon sa Budismo. Ginulo nito ang mga bagay sa 6 na kaharian at nagpapahirap sa mga tao. Para maayos ito, kailangan nila ng kapangyarihan ni Shu Tian para sirain ang selyo at iligtas ang mga Diyos, na ibabalik ang Budismo. Sa kasalukuyan, sa isang disyerto, mayroong isang maliit na bahay na nanginginig dahil sa malakas na hangin. Sa loob, may dalawang magkapatid, sina Zin at Kachan. Sinabihan ni Zin, ang nakakatanda, si Kachan na tumahimik dahil paprotektahan sila ng kanilang ama. Lumalala ang hangin, at inilagay ni Zin ang kanyang magaan na kapatid sa isang basket, nagmamadali silang lumabas ng cabin bago ito bumagsak dahil sa landslide. Sa labas, nakita natin ang kanilang ama na may gamit na staff na nakikipaglaban sa isang demonyong armado ng kadena at malaking bato. Malupit silang naglalaban, ngunit hinampas ng demonyo ang lalaki, pinalipad siya sa isang bato. Nagpakita si Zin dala ang kanyang dalawang kalunos-lunos na dalawang kahoy na espada para tulungan ang kanyang ama. Ngunit sinubukan siyang hampasin ng demonyo. Mabilis kumilos ang kanilang ama, hinarangan ang pag-atake ng demonyo gamit ang kanyang staff. Pinagalitan niya ang kanyang hangal na anak na hindi pumunta sa kuweba, tulad ng dapat niyang gawin, at mahusay na ginagamit ang kanyang tungkod upang itapon ang kanyang dalawang anak na lalaki sa ligtas na lugar sa isang kalapit na bundok. Patuloy na nilalabanan ng ama ang demonyo, ginagawang nunchaka ang kanyang tungkod, at binalot ang braso ng demonyo sa kanila. Napawalan niya ng balanse ang demonyo, tinuhad ang mukha nito, at sinubukang sakalin ito ng mga tanikala. Malakas ang demonyo at nakakawala, pinalipad ang mga basag na tanikala. Sinipa ng ama ang mga piraso ng kanyang sirang sandata at ginawa itong mga projectiles. Sa pamamagitan ng isang incantation, pinalibutan niya ang demonyo ng mga shards na ito at binibigkas ang isang mantra upang selyuhan ang demonyo. Ang isang misteryosong elektrikal na enerhiya ay nagmumula sa mga piraso ng sirang armas at humawak sa mga braso at leeg ng demonyo. Pagkatapos, ang mga bundok sa kanilang paligid ay nagiging higanting mga daliri at nabitag ang demonyo sa ilalim ng isang tumpok ng mga bato. Pagkatapos ng lahat ng aksyon, nakipagkita ang ama sa kanyang mga walang kwentang anak. Sinabi niya sa kanila na dapat silang tumakbo dahil ang selyo ay maaari lamang panatilihing nakakulong ang demonyong iyon ng kaunti. Nalilito si Zin, kaya ipinaliwanag ng kanyang ama na ang demonyong kinakaharap nila ay tinatawag na Azura, at ito ay isang demonyo na humahabol sa mga mangangaso ng demonyo. Pumunta sila sa isang lugar na tila isang higanting puno na may mga daanan na gawa sa mga sanga nito. Bumaba ang kanyang ama at sinabihan silang sumunod. Nang makarating sila sa isang kakaibang kuweba na parang isang templo sa ilalim ng lupa, binuksan ng kanyang ama ang ilang espesyal na selyo, at isang pinto ang bumukas. Pagkatapos, ang ilang mga ugat ay lumayo, at nakakita sila ng dalawang espada na nakaipit sa isang monumento. Hiniling ng ama kay Zin na hawakan ang isa sa mga espada habang hawak ng ama ang isa, habang pareho nilang hinawakan ang mga ito, ang mga espada ay naging makintab at ginintuan. Inalis nila ang mga espada, at isang maliit na gintong kahon ang lumabas sa lupa. Sinabi ng ama na ang kahon na ito ay sobrang mahalaga. Ipinaliwanag niya na ito ay para sa kanyang maliit na walang kwentang kapatid kapag siya ay lumaki, kaya dapat ibigay ito ni Zin sa kapatid. Ibinigay sa kanya ng kanyang ama ang isa pang espada at sinabing ito ay mga espesyal na espadang mangangaso ng demonyo na ipinasa sa mga henerasyon. Pakiramdam ni Zin ay hindi pa niya ito deserve. Ang kanyang ama ay nagsasabi sa kanya na siya ay basura pa rin, ngunit siya ay naturuan tungkol sa mga espada mula noong siya ay maliit. Kung hindi siya maging isang mahusay na mangangaso ng demonyo, bubugbugin siya ng ama sa kabilang buhay. Biglang nagkaroon ng malaking pagyanig, at nalaman nila na nakawala ang demonyo mula sa selyo nito. Ang mga talunan ay sumusugod sa isang lagusan, at may ilang mga simbolo na lumiliwanag sa mga dingding. Sinabi ng kanilang ama na ang mga simbolo na ito ay parang mga magic shield para maiwasan ang mga demonyo. Nakarating sila sa isang tulay sa ibabaw ng lawa ng lava, at sinabi sa kanila ng kanilang ama na ito ang bahay ng mga espiritu para sa mga mangangaso ng demonyo. Tinanong ni Zin kung mapipigilan ba ng mga barrier charm na iyon ang demonyong Azura, ngunit sinabi ng kanyang ama na hindi nila ito mapipigilan, pananatilihin lamang itong nakakulong. Medyo nalilito si Zin, ngunit pagkatapos, binasag ng demonyo ang kisame at ibinagsak ang kanyang ama sa lupa.
Ginamit ng ama ang kanyang mahika at ipinutok ang kumikinang na mga ilaw na ito sa demonyo, na nakakagambala dito. Pagkatapos, gumawa siya ng isa pang spell na nag-trap sa demonyo sa isang light sphere, at nahuhulog ito sa lava. Ang mga bata ay natatakot para sa kanilang ama, ngunit nang ang usok ay nawala, siya ay okay. Nakarinig sila ng kampana at ang kamay ng isang babae ay dumaan sa dibdib ng kanilang ama, na talagang ikinagulat nila. Ang ama ay nalilito kung paano nakalusot ang demonyong iyon sa barrier, at sinabi nito sa kanya na narito na siya, ngunit hindi niya ito makita. Napaluhod siya dahil sa sugat. Nang makita niya ang kanyang kaawa-awang mga anak, nagpasya siyang iligtas sila gamit ang kanyang huling lakas. Sinabi niya kay Zin na protektahan ang kanyang kapatid, at gumawa siya ng isang malaking spell. Gumagawa ito ng light shield sa paligid ng mga bata. Ayaw ng demonyo na makatakas sila, kaya inatake niya ang shield at kinamot ang pisngi ni Zin, ngunit hindi niya sila masasaktan, at dinala sila ng spell patungo sa kaligtasan. Masaya ang kanilang ama na iniligtas niya sila at sinabihan silang iligtas ang mundo. Pagkalipas ng ilang taon, nakita natin si Zin na nagchichel sa sanga ng puno, naghihintay kay Kacchan, na sinusubukang magsuot ng costume ng butiki. Samantala, may dalawang lalaki, isang matandang duwag na lalaki, at isang batang monghe, na papasok sa isang haunted house. Humingi ng tulong ang matanda sa monghe upang maalis ang isang demonyo sa bahay. Nagwiwisik ang monghe ng kakaibang magic powder at nakakita ng mga bakas ng butiki sa dingding. Nalaman niyang isa itong napakatandang demonyong tuko at sinabihan niya ang matandang lalaki na tumakas. Ngunit nang sinubukan niyang paalisin ang demonyo, isang boses sa anino ang nagsimulang tumawa at nagtanong kung bakit siya nagpapanggap. Ang monghe ay walang pake dito, at nagsimulang mag-chant at ihagis ang kanyang mga prayer beads sa demonyo. Ang demonyong tuko ay nagpakita, at ang monghe ay hindi sinasadyang pinugutan ito ng ulo gamit ang kanyang staff na hindi dapat mangyari. Nagsimulang magsalita ang walang ulong butiki, na kinagulat ng kalunus-lunos na monghe. Tumalikod siya at nabangga si Zin, na nagpatumbo sa kanya sa isang suntok. Nang magising ang hangal na monghe, nakita niya ang magkapatid na nakatayo sa harapan niya, at siya ay nakatali sa isang haligi. Ipinakita nila sa kanya ang kasuotan ng butiki at sinubukan ng lalaki na kumilos na nagpapasalamat sa pagpapabagsak nila sa demonyo. Ngunit binalaan siya ni Zin na ilabas ang katotohanan o harapin ang ilang mga kahihinatnan. Inamin ng monghe na nagpanggap siya bilang isang mangangaso ng demonyo at nakipagtulungan sa demonyong butiki upang kumita ng maraming pera. Nilinlang nila ang mga tao sa nayon, gumawa ng mga peking exorcism, at hinati ang pera. Pagkatapos ng pag-amin na ito, sinabi niyang ang kanyang buong scam ay umaasa sa hitsura. Ang sabi niya ay napakapogi niya kaya maniniwala ang mga tao sa anumang sinabi niya. Maniniwala pa nga sila kung siya ay magsasabing Buddha siya. Ngunit si Zin ay makikita bilang isang kaawa-awang tulisan at hindi isang mangangaso ng demonyo. Hindi gusto ni Zin ang komento na iyon at pinapakain niya ang kanyang mga salita. Nang maglaon, nakita natin ang monghe na nakasuot ng ulo ng butiki, na may buntot ng reptilya na pag-aari ng demonyong tuko, na gumagalaw sa lupa. Sa umaga, ang magkapatid ay may espesyal na seremonya para gawing tunay na lalaki si Kacchan, dahil siya ay 14 na taong gulang na. Nagwiwisik si Zin ng gintong pulbos sa kanya at nag-activate ng mga talisman upang bigyan si Kacchan ng kapangyarihan na labanan ang kasamaan, na opisyal na ginawa siyang isang mangangaso ng demonyo. Tinanong ni Zin kung ano ang nararamdaman ni Kacchan, ngunit sinabi niyang hindi siya karapat-dapat sa titulo at kapangyarihan. Pinasigla siya ng kanyang kapatid at binigay ang kahon na iniwan ng kanilang ama. Binuksan ito ni Kacchan at nakakita ng isang maliit na baras ng metal na may mga ukit sa dulo. Medyo disappointed siya, pero hindi rin alam ni Zin kung para saan iyon, kaya lang sinabi ng tatay nila na ito ang tadhana ni Kacchan. Gayunpaman, pinahahalagahan ito ni Kacchan bilang regalo mula sa kanilang ama. Mula sa kung saan, isang matandang lalaki ang tumatakbo, lubhang nangangailangan ng mga mangangaso ng demonyo. Sinabi niya na ang kanyang bayan ay nasa problema dahil mayroong kakaibang hamog na nagpapawala ng mga tao. Iniisip ng mga tao na ito ay isang demonyong pusa na nagdudulot ng problema, at mayroon siyang isang bag ng mga barya upang humingi ng kanilang tulong. Nang tanungin ni Kacchan si Zin kung dapat nilang kunin ang trabaho, naisip ni Zin na ito ay maaaring isa pang trick. Dagdag pa, hindi pa nila inayos ang mga mahahalagang bagay tungkol sa seremonya ng pagdating ng edad ni Kacchan, tulad ng paghahanap sa kanya ng isang master upang turuan siya kung paano maging isang lalaki. Habang naglalakad sila palayo, nabangga ni Zin ang matandang lalaki, at natapon ang bag ng mga barya, na nagpalabas ng isang bell. Naalala ni Zin na ang babaeng demonyo na tumapos sa kanilang ama ay may bell na yon. Hinawakan ni Zin ang braso ng matanda at tinanong kung saan nanggaling ang bell. Pagkatapos ay tumungo sila sa nayon, at sa pasukan, naroon ang makapal na hamog na ito. Sinabi ng matanda na ang mga taong pumapasok ay naglalaho, ngunit ang magkapatid ay walang pakialam at pumasok pa rin. Habang lumalalim ang mga ito, mas mahirap makakita dahil sa hamog. Nagrereklamo si Kacchan pero sabi ni Zin ibig sabihin malapit na sila sa target nila.
Ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa likod, at wala na si Kotchen. Isang boses ng babae ang nagtatanong kay Zin kung sino ang hinahanap niya. Sinabi niya sa kanya na ibuhos ang impormasyon tungkol sa pinagmulan ng Belle, na nangangakong hindi siya sasaktan kung aalis siya sa bayan. Ngunit sa halip, inaatake siya nito na parang baliw, at iniiwasan niya ang lahat. Siya pala ay isang babaeng pusa na demonyo at sinubukang kalmutin siya. Nagseryoso si Zin at nagsimula ng umiikot na pag-atake na nag-aalis ng hamog at nagpatumbas sa kanya. Natakot siya at sinabing nangangasulang siya ng pagkain, at ang mga nawawalang tao ay naligaw, hindi nasaktan. Matapos subukang linlangan si Zin sa pamamagitan ng pang-aakit sa kanya, tinanong ni Zin ang demonyo kung alam niya kung saan nanggaling ang Belle. Sinasabi niyang nahanap niya ito nang nagkataon at walang ideya kung saan ito nanggaling. Nagpasya si Zin na palayain siya, ngunit sinamantala niya ang kanyang kabaitan at naglunsad ng isang sorpresang pag-atake mula sa likuran. Gayunpaman, nakita ni Zin ang kanyang plano at mabilis na nilaslas siya ng kanyang espada. Nagsimulang mawala ang demonyong babae at binalaan si Zin na ipaghihiganti siya ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagpatay kay Kotchen, na iniwang nag-aalala si Zin. Sa kabilang banda, nakaharap ni Kotchen ang isang lalaking demonyong pusa na nagpapalipad sa kanya gamit ang isang pag-atake. Ang demonyo ay bigo, iniisip na ang mga mangangaso ng demonyo ay magiging mas malakas, ngunit sa halip, siya ay nakahanap lamang ng isang hangal at mahinang bata. Nagalit si Kotchen nang marinig niya ito at kumuha ng stick mula sa lupa upang hamunin ang demonyo. Si Zin ay nanunood mula sa isang water tower, nakikita ito bilang huling pagsubok ni Kotchen bago magtapos. Ang demonyong pusa ay naglulunsad ng ilang pag-atake, ngunit hinaranggan sila ni Kotchen gamit ang kanyang improvised na sandata. Sinabihan siya ng demonyo na walang kabuluhan ang makipaglaban dahil malamang tinapos na ng kapatid niya si Zin. Alam ni Kotchen na talunan din ang kanyang kapatid, ngunit hindi siya matatalo. Nagawa niyang mapatama ang ilang pag-atake sa demonyo, na ikinagalit nito. Ang demonyo ay nagpapataas ng bilis nito, naghatid ng ilang hiwa, at nabali ang patpat ni Kotchen. Naghahanda si Zin na makialam, ngunit napansin ni Kotchen ang walang kwentang bagay na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Ito ay kumikinang, humahaba, at nagiging isang gintong tungkod, na gumising sa kanyang tunay na kapangyarihan. Ginagamit niya ito na parang sibat para ipako ang demonyo. Nagpapadala ang staff ng mahiwagang alon sa buong universo, na nakakuha ng atensyon ng iba't ibang individual na pamilyar sa alamat ng God of War. Buhay pa rin ang demonyong pusa kahit nasaktan ng husto. Nasasaktan din si Kotchen pero wala siyang malay at hindi alam ang nangyayari. Natakot ang demonyong pusa na saktan siya ni Kotchen paggising niya, kaya sinubukan niyang hilahin ang tungkod sa dibdib niya. Ngunit pagkatapos, dumating si Zin upang tumulong. Inilabas ni Zin ang kanyang mga espada at gustong malaman kung saan nanggaling ang Belle. Ayaw sabihin ng demonyong pusa, kaya nagbanta si Zin na sasaktan siya maliban na lang kung maibigay niya ang impormasyon. Bahagyang pinatunog ni Zin ang Belle, at tinakot nito ang demonyong pusa. Biglang nagsimulang magsalita ang demonyong pusa at sinabing binigyan siya ng isang babaeng demonyo ng Belle. Sinabi niya sa kanya na kapag tumunog ang Belle, lalabas ang dalawang magkapatid. Matapos marinig muli ng demonyong pusa ang tunog ng Belle, nawalan siya ng ulirat. Ginamit ni Zin ang pagkakataong ito para tanungin ang demonyong pusa kung sino ang babaeng demonyo, ngunit sinabi ng demonyong pusa na hindi maaaring malaman ng mga demonyo ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi ng demonyong pusa na sinabihan siya na tapusin ang mga mangangaso ng demonyo at kunin ang mga fragment ng espiritu. Nang ang demonyong pusa ay natapos na magsabi ng totoo, ang Belle ay nabaliw at lumipad sa kanyang bibig, na nagpaputok sa kanya. Sinubukan ni Zin na protektahan si Kotchen na hindi masaktan sa pagsabog. Habang nangyayari ang lahat ng ito, dalawang celestial ang nanunood mula sa isang screen. Mayroong isang binata at isang batang babae, agad na ginawa ng batang babae ang kanyang braso sa isang canyon, at nag-teleport sila palayo sa kanilang malaking spaceship patungo sa Earthrealm. Nang magising si Kotchen, sinabi sa kanya ni Zin na gumawa siya ng isang kalunos-lunos na trabaho sa laban at pagkatapos ay sinabihan siyang kunin ang kanyang bagong evolved na sandata. Habang pinupuntahan ito ni Kotchen, iniisip ni Zin ang sinabi ng demonyong pusa tungkol sa mga fragment ng espiritu. Hindi niya alam kung ano iyon, ngunit curious siya kung paano ito konektado sa pumatay sa kanilang ama. Habang sinusundo ni Kotchen ang staff, bumalik ito sa orihinal nitong maliit na sukat. Ipinakita niya ito kay Zin, na tumatawa lang dahil hindi nila alam kung paano palakihin ito tulad ng dati. Ngunit ang kanilang sandali ay nag-ambala ng dalawang celestial mula kanina. Napansin nila ang batang babae na nakasuot ng maskara ng baboy, tinanong ng batang babae ang kanyang kasama tungkol sa mga pagkakataon na ang staff ang kanilang hinahanap. Sa pamamagitan ng kanyang screen, pinag-aaralan niya ang magkapatid at ang maliit na staff sa mga kamay ni Kotchen, na nagpapatunay na ito ang kanilang hinahanap, kaya't nilapitan nila ang magkapatid. Si Zin, kahit na malubhang nasugatan sa nakaraang pagsabog, ay sinubukang ipagtanggol ang kanyang kapatid ngunit hindi niya magawa.
Sinubukan ni Kotchen na ipakilala ang kanilang sarili, na nagsasabing sila ay mga mangangaso ng demonyo na inupahan ng punong nayon upang alisin ang mga demonyo sa nayon. Inutusan ng dalaga si Kotchen na ibigay sa kanila ang staff na hawak niya. Nang makita ang intensyon ng mga estranghero, sinabi ni Zin na kung gusto nila ang staff, kailangan nilang dumaan sa kanya. Mabilis niyang inatake ang babae gamit ang kanyang espada, ngunit nagawa niyang itumba ito sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng kanyang kanyin. Nagmamadali si Kotchen sa kanyang kapatid upang suriin siya, at ang batang babae ay nagbanta na babarilan sila kapag hindi nila ibinigay ang staff. Hindi naman talaga natatakot ang magkapatid. Nagsimulang makipagtalo si Zin sa babae, tinawag siyang ulo ng baboy na ikinagalit niya. Ngunit pumasok ang binata at itinigil ang laban. Sinabi niya na ayaw nilang makasakit ng sinuman at gumamit ng spell mula sa kanyang screen pad, upang gamutin ang mga sugat ni Zin. Dahil bumuti ang pakiramdam ni Zin, tinanong niya kung sino sila at bakit gusto nilang nakawin ang staff ng kanyang kapatid. Ipinaliwanag ng batang babae na ang staff, na kilala bilang Shenzhen Iron, ay palaging pag-aari nila. Ito ang sandata ng Diyos ng digmaan, si Shu Tian, na siyang pinakamatigas na mandirigma sa mga Diyos. Ipinakilala ng mga estranghero ang kanilang mga sarili bilang mga celestial messenger mula sa angkan ng mga diwata. Ang lalaki ay si Shalu, at ang babae ay si Xiaobo. Nang tinanggal niya ang kanyang maskara, sinabi sa kanya ng magkapatid kung gaano siya ka-cute, at namumula siya. Hinihiling nila sa mga weirdo na magpaliwanag pa tungkol sa kung ano ang nangyayari. Sinabi ni siya sa kanila ang kwento ng pagbagsak ng Diyos ng digmaan at ang alamat na kailangan nilang makahanap ng 72 piraso ng kanyang espiritu upang mabuksan ang selyo ng kaharian ng kawalan at palayain ang mga Diyos. Ang Divine Staff ay ang susi dahil ito ay nakakadama ng mga fragment ng espiritu. Iniisip ni Zin na maaaring konektado ito sa sinabi ng demonyong pusa sa kanya, at umaasa siyang sa pagkuha ng mga fragment ng espiritong ito, mahahanap nila ang pumatay sa kanilang ama. Kaya, ayaw niyang ibigay ang staff ng kapatid niya. Sinisikap ni Zin na matuto patungkol sa mga plano ng mga estranghero at tinanong sila kung paano sila nakakasigurado na ito ang Divine Staff. Ipinaliwanag ni siya na sinasabi ng Celestial Book na ang banal na tungkod ay isa sa mga sandata na ginawa ng Diyos ng paglikha. Kapag ito ay nagising, ito ay naglalabas ng isang malakas na enerhiya na maaaring kumalat sa 6 na kaharian, at kung paano nila ito natagpuan. Nakagulat ito kay Kotchen, at sinabi ni siya na hindi lang ang mga Diyos ang nakaselyo sa kaharian ng kawalan. Naroon din ang Demon King na si Wosan at ang kanyang hukbong demonyo. Nararamdaman din ng mga tagasunod ng Demon King ang enerhiya. Hindi pa rin sigurado si Zin kung mapagkakatiwalaan nila ang mga weirdong ito, na ang mundo ay magulo at mapanganib. Sinasabi niya sa kanila na walang mapagkakatiwalaan sa mga araw na ito. Nakagalit ito kay Xiaobo, at itinutok niya ang kanyang sandata sa kanila, sinasabing determinado silang kunin ang staff, maniwala man si Zin sa kanila o hindi. Pero pinigilan siya ng kaibigan niya. Nagpatuloy si Xiaobo, na nagsasabi na kung hindi nila mabubuhay ang Diyos ng digmaan at mabuksan ang selyo ng mga Diyos, mananatili sa kaguluhan ng mundo. Kung ang mga demonyo ay unang makarating dito at pinakawalan ng hukbo ng demonyo, ito ang magiging katapusan ng mundo. Tinanong ni Kotchen kung ang pagbibigay sa kanya ng staff ay magliligtas sa mundo, at ipinangako niya na kung mahanap nila ang lahat ng mga fragment at bubuhayin ang Diyos ng digmaan, babalik ang kapayapaan sa 6 na kaharian. Kaya, pinagkakatiwalaan siya ni Kotchen at ibinigay ang staff. Ibinalik ni Xiaobo ang kanyang kanyan pabalik sa kanyang braso, na nagpapakitang wala ng banta, at sinabing ito ay isang pangako. Nalungkot si Kotchen na ibigay ang staff, na regalo ng kanilang ama. Ngunit tiniyak siya ni Zin, sinabing susuportahan ng kanilang ama ang kanyang pinili. Iniisip ni Zin na ang pagsuko sa Divine Staff ay nangangahulugan ng pagkawala ng landas ng babaeng demonyo, ngunit ayaw niyang nasa panganib ang kanyang kapatid. Iminungkahi niya na puntahan nila ang punong nayon para sa kanilang gantimpala at isang party para kay Kotchen. Habang papaalis na sila, nagalit si Xiaobo dahil peke ang staff. Binawi ito ni Kotchen mula sa kanya, at ito ay naging isang gintong tungkod muli. Ikinagulat niya ito dahil nagiging iron ito sa tuwing hawak niya ito. Paliwanag ni siya, 100 taon nang natutulog ang staff, at tanging may malinis na puso lamang ang makakagising nito, sa madaling salita, kabilang siya sa mga lansangan. Tila pinili nito si Kotchen bilang bagong may-ari nito. Pagkatapos ay idineklara ng nakakaawa na si Xiaobo na sasama sa kanila ang magkapatid, dahil, kung pipili ang staff ng may-ari, walang ibang makakagamit nito maliban kung wala na ang orihinal na may-ari. Tuwang-tuwa si Zin na tila kakampi ang tadhana, at doon nagsimula ang kanilang paglalakbay kasama ang dalawang celestial beings. Pagkatapos nilang makuha ang kanilang gantimpala para sa pagligtas sa nayon, lahat sila ay sumakay sa isang sasakyan na ipinatawag ni siya, na lubos na nakamangha sa magkapatid nang makita nila ito. Sa sasakyan, ang magkapatid ay nagpipiesta at kinakain ang lahat ng karne na ibinigay sa kanila. Nakakagalit ito sa hangal na si Xiaobo, dahil kumakain sila na parang ilang taon na silang walang pagkain. Tinutokso siya ni Zin, papayat daw siya tulad niya kapag hindi siya kakain.
Ipinagpatuloy niya ang panunukso sa kanya sa pamamagitan ng hindi pagbibigay sa kanya ng huling piraso ng karne. Ngunit pagkatapos, ang sistema ng babala ng sasakyan ay nagsasabi sa kanila tungkol sa isang balakid na kailangan nilang iwasan. Lumihis ang sasakyan para makaligtaan ito at muntik na nilang mabangga ang isang babaeng nakahandusay sa gitna ng disyerto. Pumunta si Zin upang suriin, at nakita niya ang isang babae sa lupa. Nang makalapit siya, nakita niyang talagang nasaktan ito at dumudugo ang tiyan. Naghahanda siyang dalhin siya sa sasakyan, ngunit ayaw ni Xiaobo na magpasakay ng hindi kilalang tao. Si Zin, bilang isang mangangaso ng demonyo, ay hindi maaaring mag-iwan ng nasugatan na tao. Nagtataka pa nga siya kung nagseselos si Xiaobo dahil mas maganda ang figure ng ginang sa kanya. Dahil dito, medyo natahimik si Xiaobo, at nagtanong siya kung hindi ba nagtataka si Zin na nag-iisa ang ginang sa gitna ng disyerto. Mayroon silang kaunting pagtatalo, ngunit sa wakas ay nagpasya silang tulungan ang babae. Nang maglaon, nagpasalamat ang babae sa kanilang tulong, ngunit sinabi sa kanya ni Xiaobo na kung ayos na siya, dapat siyang umalis. Gaya ng dati, nagsimulang magtalo sina Zin at Xiaobo, habang binibigyan ni Kochen ang babae ng isang baso ng tubig. Tinanong siya ni Xia kung paano siya nasaktan, at sinabi niya sa kanila na nakatagpo siya ng mga bandido noong nakaraang araw na nagtangkang umatake sa kanya. Nang sinubukan niyang tumakas, sinaksak siya ng mga ito sa tiyan. Nagtago siya hanggang sa makaalis sila, at ngayon ay natatakot na siyang makatagpo muli sa kanila. Nagalit si Zin at gustong patayin kaagad ang mga bandido, ngunit pinaalalahanan siya ni Xiaobo na kung aalis siya sa barko, hindi na siya makakabalik, kaya hinayaan niya ito dahil ligtas na ang ginang. Nagtanong ang babae kung saan sila pupunta at kung maaari nilang dalhin siya sa Dark Canyon. Sinabi ni Zin na ito ay isang malaking pagkakataon dahil sila ay pupunta doon upang hanapin ang mga espiritual na fragment ng God of War. Hindi niya masyadong naiintindihan, kaya ipinaliwanag ni Kochen na hinahanap nila ang mga fragment na ito, bagamat hindi sila sigurado kung ano ang hitsura ng mga ito. Ipinakita niya sa kanya ang banal na staff at sinabi sa kanya kung paano nito naramdaman ang isang fragment sa Dark Canyon. Naging interesado ito sa kanya, ngunit mabilis na hinawakan ni Xiaobo ang mga kamay ni Kochen, sinabi sa kanya na itago ang staff mula sa babae dahil hindi niya ito negosyo. Pagkatapos, sinabi ni Xia na gabi na, at dapat silang magpahinga at magtungo sa Dark Canyon sa umaga. Pagkaalis ng celestial beings, tinanong ni Zin ang babae para sa kanyang pangalan, at sinabi niyang ito ay Ziying. Maya-maya, natutulog ang magkapatid at si Ziying sa iisang kwarto. Nagising siya at sinubukang gumamit ng malaweb na thread mula sa isang singsing para kunin ang staff sa leeg ni Kochen, ngunit nahulog ito sa buhok ni Kochen. Inalis niya ang web at dumapo ito kay Zin, na nakangiti ngunit hindi nagigising. Inaalarma nito si Ziying, na nagtataka kung anong uri ng panaginip ang kanilang nararanasan. Bago pa niya masubukang muli, bumukas ang pinto, at nagkunwaring tulog siya nang pumasok si Xia. Kinaumagahan, lumabas sina Zin at Kochen sa kanilang silid. Tuwang-tuwa si Zin sa panaginip niya kung saan nakalaban niya ang mga halimaw, ngunit sinigawan siya ni Xiaobo na manahimik. Doon nila napansin na wala sa kanila ang bago nilang kaibigan na si Ziying. Tinanong ni Zin kung nasaan siya, at sinabi ni Xia na wala siya roon nang magising sila. Nag-aalala si Zin na baka makasalubong niya ulit ang mga bandido at naramdaman niyang dapat sumama siya sa kanya. Lalong natakot si Kochen dahil napagtanto niyang wala ang kanyang banal na staff. Samantala, pumunta si Ziying sa isang kagubatan na patungo sa Dark Canyon. Sa pagbabalik sa nakaraan, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kuwebo na napapalibutan ng 2 demonyo at ilang bandido. Sa isang trono sa dulo ng ilang hagdan, umupo ang amo ng demonyo kasama ang kanyang kanang kamay na isa ring demonyo. Sa itaas nila, ang kapatid ni Ziying, si Ziyan, ay nakasabit sa kisame, at parang kinidnap siya ng mga demonyo. Hinawakan ng pangalawang demonyo ang mukha ng kanyang kapatid na babae at sinabing natagpuan ng mga celestial na mensahero ang banal na tungkod at paparating na. Kailangan nila si Ziying, na siyang pinakamahusay na magnanakaw sa mundo para nakawin ang banal na staff mula sa mga celestial. Nakiusap ang kapatid na babae ni Ziying na huwag itong gawin, ngunit naisip ni Ziying na baka isang alamat lamang ang staff dahil walang nakahanap nito sa loob ng 100 taon. Itinama siya ng amo ng demonyo at ipinakita sa kanya ang isang piraso ng espiritu mula sa Diyos ng digmaan, na naramdaman ang paggising ng staff. Pinalutang niya ang ilang mga bato at yumanig ang kuwebo upang ipakita ang kapangyarihan ng piraso ng espiritu. Sinabi niya na ang divine staff ang pinakamakapangyarihang sandata kailanman at kung makuha niya ito kasama ng fragment ng espiritu, mamumuno siya sa lahat ng demonyo. Natakot si Ziying sa kapangyarihan at kung ano ang mangyayari kung susuwayin siya nito. Tinanong niya kung palayain nila siya at ang kanyang kapatid kapag makuha nila ang staff. Tumawa lang ang pinuno na nangakong ibabalik ang kapatid kapag nakuha na niya ang staff. Nakiusap si Ziyan sa kanya na huwag gawin ito at pinaalalahanan siya tungkol sa isang pangakong hindi na magnanakaw muli. Nagpaisip ito kay Ziying, pero sabi ng demonyong katabi ng kapatid niya, sasaktan daw siya kapag hindi siya pumunta.
Nakagalit iyon kay Ziying, at sinabi niya sa pinuno na dadalhin niya sa kanya ang staff, kahit na nangangahulugan ito na kailangan niyang lumaban. Sa kasalukuyan, hinawakan ni Ziying ang banal na staff malapit sa kanyang puso, handang iligtas ang kanyang kapatid mula sa Dark Canyon. Samantala, sina Zin at Kotchen ay nahaharap ang kanilang mga sarili sa isang maliit na problema dahil si Xiaobo ay talagang naiinis sa kanila para sa pagligtas sa isang taong naging sinungaling. Nawalan pa sila ng Divine Staff na lalong ikinagalit niya. Paumanhin ni Zin dahil hindi niya napagtanto na sinungaling si Ziying, ngunit patuloy silang pinapagalitan ni Xiaobo, na sinasabing nahulog si Zin sa kanyang alindog. Sinubukan ni siya na makipagpayapaan at hiniling sa lahat na manatiling kalmado, ngunit sinabi sa kanya ni Xiaobo na ituon ang pansin sa pagmamaneho ng sasakyan habang tinuturuan niya ng leksyon ang magkapatid. Maya-maya, pinahinto ni siya ang sasakyan, amoy pulver daw ito at kailangan niya ng sariwang hangin. Pagkatapos ay binanggit niya na natagpuan niya si Ziying at ang staff, na ikinagulat ng lahat. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, tinanong ni Kotchen kung saan sila pupunta. Sumagot si siya na papunta sila sa isang lugar na tinatawag na Spiderweb Cave. Ipinaliwanag niya na mahirap mag-navigate, tulad ng mga spiderweb, at madaling mawala doon. Pagdating nila sa pasukan ng kuweba, ginamit ni siya ang kanyang tableta para ipakita ang signal ng Divine Staff at ng Spirit Fragment. Ito ang nagudyok kay Zin, na determinadong kunin sila kaagad. Sa loob ng kuweba, ang amo ng demonyo at ang kanyang second ay naghahanda para sa isang palitan. Inihagis ni Ziying ang staff sa amo ng demonyo at muling nakasama ang kanyang kapatid na si Ziyan. Humihingi ng paumanhin si Ziyan sa pagpunta niya sa Dark Canyon ng mag-isa, na humantong sa pagkakahuli niya at na-blackmail si Ziying sa pagnanakaw. Pinapanatag ni Ziying ang kanyang kapatid at nangakong gagawin ang lahat upang maprotektahan siya, kahit na nangangahulugan ito ng pagtitiis sa sumpa ng pagnanakaw ng mahabang panahon. Habang sinusubukan nilang umalis, hinaranggan ng pangalawang demonyo ang kanilang landas. Sinabi ng demonyo kay Ziying na ang kanyang pag-alis ay hindi bahagi ng deal. Inaatake siya ni Ziying gamit ang kanyang web thread, ngunit iniwasan niya ito. Gayunpaman, ang sinulid ay umiikot sa kanyang binti, dahilan upang siya ay mahulog at itinapon ng tungkod sa hangin, na sinalo ni Ziying. Ang pangalawang demonyo ay sumugod kay Ziying, ngunit ginamit niya ang staff at sinubukang palawigan ito. Natatakot ang demonyo, ngunit walang nangyari. Pagkaraan ng ilang sandali, itinutok niya ang sinulid sa mukha ng demonyo, at panandalian itong nabulag. Sinamantala ng dalawang magkapatid na babae ang pagkakataong ito para tumakbo, ngunit si Ziyan ay natitisid at nadapa. Kahit na sinabihan siya ng kanyang kapatid na umalis nang wala siya, nananatili si Ziying upang protektahan siya. Habang papalapit ang mga demonyo, bumaril si Ziying ng isa pang web, ngunit pinutol ito ng pinuno gamit ang kanyang espada at sinubukang umatake. Nagawa ni Ziying na itulak ang kanyang kapatid sa paraan ng kapahamakan sa tamang oras, na halos umiwas sa pag-atake. Si Ziyan ay natatakot ngunit sinusubukang lumaban sa ibang demonyo, kahit na siya ay masyadong mahina. Samantala, patuloy na nakikipaglaban si Ziying sa amo ng demonyo. Ginagamit niya ang kanyang web upang mabitag ang demonyo na malapit ng saktan ang kanyang kapatid sa isang pader. Sinabihan siya ng amo ng demonyo na manatiling nakatutok at patuloy na inaatake siya. Sinusubukan niyang iwasan ang mga galaw nito at gamitin ang kanyang mga kapangyarihan sa web, ngunit ginulat siya nito ng isang rock spell na nagpatumba sa kanya. Si Ziyan ay talagang natakot at pumunta upang tingnan ang kanyang kapatid na babae. Sinabihan siya ni Ziying na tumakbo at tumakas, ngunit ang pangalawang demonyo ay kumawala mula sa mga web at binitag ang mga babae gamit ang isang espesyal na barrier, salamat sa kapangyarihan ng mga fragment ng espiritu. Nagulat si Ziying na ang pangalawang demonyo ay nagtataglay din ng isang fragment. Sa labas ng kuweba, sinabi ni siya sa grupo na maaari niyang sundan ang kinaroroonan ng staff dahil masyadong komplikado ang kuweba upang mahanap ang pinakamagandang daanan. Iminungkahi ni Zin na makipaghiwalay at hiniling kay Kotchen na sumama sa kanya. Binabalaan sila ni Xiaobo na huwag nang magpaloko muli sa kanilang pag-alis. Sa lalim ng kuweba, nagsimulang mag-alala si Kotchen dahil pareho ang hitsura ng lahat ng mga landas. Tiniyak ni Zin si Kotchen, sinabing naaamoy niya ang kakaibang pabango ni Ziying sa isa sa mga daanan. Sa kalaunan ay nakarating sila sa isang mas bukas na lugar at narinig si Ziying na sinusubukang makipag-ayos sa mga demonyo. Nag-aalok siya na ibigay sa kanila ang staff bilang kapalit ng pagpapalaya sa kanila, ngunit tumanggi ang mga demonyo. Gusto nila pareho ang magkapatid na babae at ang staff. Nagsimulang dumugo ang tiyan ni Ziying, at nag-aalala ang kanyang kapatid. Nakiusap si Ziyan sa mga demonyo na hayaan sila, nangako na gagawin ang kanilang hinihiling. Tinanggap ng amo ng demonyo, na nangakong hindi sila sasaktan kung makikipagtulungan sila. Nagmamasid ang magkapatid mula sa kanilang pinagtataguan, at kahit gustong tumulong ni Kotchen, sinabihan siya ni Zin na maghintay sa tamang sandali. Pagkatapos, diniactivate ng mga demonyo ang barrier, at ang mga bagay-bagay ay halos umikot. Ngunit itinulak ni Ziying ang kanyang kapatid at kinamot ang mukha ng demonyo gamit ang kanyang web.
Ang demonyong amo ay nagalit at sinubukang saktan si Ziying gamit ang isang rock spell, ngunit si Zian ay pumasok upang protektahan siya at masaktan ng husto. Humingi siya ng tawad sa kanyang kapatid para sa lahat ng problemang idinulot niya bago sumuko, dahilan upang mapasigaw si Ziying sa kalungkutan. Nagalit si Zin at inatake ang mga demonyo gamit ang kanyang mga espada. Nagawa ng pinuno na magpatawag ng malaking espada para harangin ang pag-atake ni Zin. Sinabihan ni Zin si Ziying na makaligtas, habang sinusubukan ni Kochen na salakayin ang pangalawang demonyo mula sa likuran ngunit nabigo at itinapon sa lupa. Biglang may isang malaking pagsabog na ikinagulat ng lahat. Si Xiaobo at siya ay pumasok sa kuweba sa pamamagitan ng pagpapasabog ng isang butas ng kanyon sa braso ni Xiaobo. Hindi inaasahan ng mga demonyo na ganoon kabilis ang kanilang pagdating. Sinubukan ni Xiaobo na barilin si Ziying, ngunit napigilan ni Zin ang putok, na naging dahilan upang ito ay sumabog sa kisame ng kuweba. Nagalit si Xiaobo at sinubukang umatake muli, ngunit pinigilan siya ni Kochen at sinubukan siyang pakalmayin. Sinabi sa kanya ni Kochen na may isang bagay na hindi nila alam tungkol kay Ziying, ngunit iniisip ni Xiaobo na pareho silang nababaliw. Pagkatapos ay napansin niya ang dalawang demonyo na protektado ng isang mahiwagang barrier. Nalaman ni siya na ginagamit ng mga demonyo ang fragment ng espiritu ng God of War. Tinutuya ng pinuno ang grupo, sinasabing hindi sapat ang kanilang kanyon para talunin sila. Sinabihan siya ni Xiaobo na huwag masyadong kumpiyansa habang naghahanda siya sa pagbaril, habang sinabi ni Zin kay Ziying na kunin ang kanyang kapatid at umalis. Hinihiling din niya kay Kochen na tulungan siya. Sinubukan ng pangalawang demonyo na pigilan sila, ngunit nagbanta si Zin na tatapusin siya kapag gumawa siya ng isa pang hakbang, na nagpahinto sa kanya. Napagtanto ng demonyo na ang mga espada ni Zin ay mga espadang pumapatay ng demonyo. Tinatawag ng pinuno ang kanyang mga alipores, na nakapaligid sa grupo. Si Xiaobo ay hindi natatakot sa lahat, tinutuya niya ang pinuno at tinawag itong mahina. Talagang ikinagalit ito ang pinuno, na nagutos sa kanyang mga alipores na umatake. Nang hindi pinagpapawisan, hiniling ni Xiaobo kay siya na harapin sila. Ginagamit ni siya ang kanyang tablet para magpatawag ng malaking hanging buhawi, na nagpapadala ng maraming bandido na lumilipad palabas ng kuweba. Nakagulat ito sa mga demonyo, at silang dalawa na lang ang natitira sa kanilang grupo. Namangha sila sa kapangyarihan ng celestial beings. Sinabi ni Zin sa kanyang kapatid na kunin ang mga babae at umalis doon, ngunit hindi sila hahayaang makatakas ng ganoon kadali ng pinuno. Siya ay umaatake gamit ang isang barrage ng rock spike, ngunit ang buhawi ni siya ay nagangat kay Ziying at Kochen mula sa lupa, na nagligtas sa kanila. Sinubukan ng demonyong amo ang isang malakas na pag-atake gamit ang kanyang espada, ngunit hinaranggan ito ni Zin gamit ang kanyang mga espada. Ang pangalawang demonyo ay naghagis ng punyal, ngunit ang mga spikes ng kanyon ni Xiaobo ay nagpalihis dito. Pagkatapos ay tinamaan niya ang demonyong amo habang si siya ay lumilikha ng isang bagyo gamit ang Thunderbolt spell sa butas sa kisame. Sinubukan ng pangalawang demonyo na ilagay ang kanyang barrier, ngunit pinigilan ito ni Xiaobo sa pamamagitan ng pagpapalipad sa kanya sa bagyo, habang ginagamit ni siya ang Thunderbolt spell para tamaan ang amo ng demonyo. Pagkatapos, sinabi ni siya sa magkapatid na oras na nila na humawak sa laban at inutusan silang tulungan ang mga babae. Binuhat ni Zin si Ziyan, at tinulungan ni Kochen si Ziying, na labis na nasaktan, at humingi ng paumanhin sa pandaraya sa kanila. Sinigurado ni Kochen sa kanya, na ayos lang ito at binalik ni Ziying ang staff sa kanya. Biglang, hinabol ng demonyong amo si siya at sinubukang hampasin si siya, ngunit iniwasan niya ang pag-atake at gumawa ng fire spell gamit ang kanyang tablet. Ang demonyo ay mabilis na lumikha ng isang batong pader upang ilihis ang apoy pabalik kay siya. Sinamantala ang apoy, sinubukan niya ang isang sorpresang pag-atake, ngunit pinagtanggol ni Xiaobo si siya gamit ang kanyang kanyon at itinulak ang demonyo pabalik. Binalaan sila ng demonyo na mayroon pa silang oras para makatakas, ngunit hindi natakot si Xiaobo at kinukutsa pa nga siya, na ikinagalit niya. Nagsisimula siyang magpalutang ng mga bato at manginig ang kuweba. Binabalaan sila ni siya na mag-ingat dahil, sa kabila ng kahinaan ng demonyo, mayroon pa rin siyang spirit fragment na medyo malakas. Ang demonyo ay nagpapadala ng mga lumulutang na bato bilang mga projectiles, at sinubukan ni siya na protektahan ang mga ito ng isang pader ng tubig, ngunit ang mga bato ay tumusok sa likido. Dapat silang tumalon pabalik, at nagpakawala si Xiaobo ng isang malakas na alon ng enerhiya gamit ang kanyang kanyon. Sinubukan ng demonyo na pigilan ito, ngunit ang laser ay nahati sa ilang mga sinag, at bahagya siyang lumikha ng isang rock dome sa oras upang protektahan ang kanyang sarili. Ipinagyayabang ng demonyo na kung siya ay may mga bato, hindi siya maaaring hawakan ng mga ito dahil palagi niyang napagtatanggol ang kanyang sarili. Sa kasamaang palad, siya ay nakatayo sa isang pool ng tubig, at si siya ay nagcast ng isa pang kidlat na spell, kinukuryenta ang tubig. Tinapos ni Xiaobo ang labanan sa pamamagitan ng isang malakas na putok na nagpapababa ng demonyo sa abo at naglalabas ng fragment ng espiritu mula sa kanyang katawan. Matapos kunin ang fragment, nagmamadali silang lumabas sa gumuhong kuweba. Sa labas ng kuweba, dinala ng magkapatid ang dalawang babae sa ligtas na lugar.
Pinasalamatan sila ni Ziying sa kanilang tulong, at sinabi sa kanya ni Zin na may pagkakataon pa ang kanyang kapatid na babae, at may iligtas nila ang kanyang buhay sa tamang pangangalaga. Pero sorpresa, ang pangalawang demonyo ay tumalon mula sa likod ng ilang mga palumpong, sinusubukang saktan si Zin. Sa kabutihang palad, binunggo ni Kotchen ang demonyo sa lupa sa tamang oras. Bumangon ang demonyo at sinubukang saktan si Kotchen gamit ang kanyang punyal, ngunit pumasok si Zin upang protektahan ang kanyang kapatid. Hinahamon ng demonyo si Zin sa isang tunggalian para makita kung kaninong mga espada ang mas mabilis. Sa panahon ng laban, ang demonyo ay gumagalaw ng mabilis, na tila marami siyang mga braso, at siya ay mas mabilis kaysa kay Zin. Bahagya pa niyang hiniwa si Zin, at dahil sa pagdurugo, nagsimulang malabo ang paningin ni Zin. Para tulungan si Zin, sinugod ni Kotchen ang demonyo para pigilan siya sa pwesto para matamaan siya ni Zin. Ngunit sinimulang hampasin ng demonyo si Kotchen. Nang subukan ni Zin na tumulong, naglagay ng harang ang demonyo para mabitag siya at sinipa si Kotchen. Nakagalit ito kay Zin, at sinimulan niyang sirain ang barrier. Pagkatapos, napansin ng demonyo ang mga espesyal na espada ni Zin, ngunit nag-ambala siya nang sinubukan ni Zin na tumulong sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang web sa demonyo. Nakalulungkot, ang demonyo ay madaling pumutol sa web. Dahil mahina pa rin siya, muling nag-focus ang demonyo kay Zin, gamit ang isang spell para dahan-dahan siyang gawing estatwa sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang mga braso at binti sa bato. Habang nangyayari ito, sinabihan ni Zin si Kotchen na tumakas kasama ang mga babae at hahabol siya mamaya. Ngunit hindi siya iiwan ni Kotchen at sinimulang suntukin ang harang na nasaktan ang kanyang mga kamay. Nang makita si Kotchen na ganito, pinalipad siya ng demonyo at tinutuya si Zin, sinasabing dapat niyang sabihin ang kanyang mga huling salita. Pakiramdam ni Kotchen ay walang magawa at umiiyak dahil lagi siyang nangangailangan ng magtatanggol sa kanya. Ngunit pinaalalahanan siya ni Zin na natalo niya ang demonyong pusa at magiging mahusay siyang mangangaso ng demonyo balang araw. Biglang nagliwanag na may gintong liwanag ang staff na nakasabit sa leeg ni Kotchen, at nagiba rin ang kulay ng kanyang mga mata. Sa isang malakas na pag-atake, binasag niya ang barrier gamit ang staff. Pinalipad siya sa pamamagitan ng puwersa at sinipa rin ng demonyo, na sinubukang kunin ang staff. Ngunit nang hawakan ito ng demonyo, ang staff ay nagiging maliit at metal muli. Ang petrification ni Zin ay unti-unting nawawala habang pinupuntahan niya ang isang nasugatan na Kotchen, na nagsasabing siya ay nakahinga ng maluwag sa pagtulong sa kanya na makawala mula sa barrier bago siya nahimatay dahil sa pagod. Ang demonyo ay nalilito sa pagbabago ng staff at sinusubukang palakihin itong muli gamit ang iba't ibang mga parirala, ngunit hindi ito gumana. Hindi pinapansin ang laban, nagawa ni Zin na putulin ang braso ng demonyo, at napasigaw ang demonyo sa sakit habang sinusubukan niyang gamitin ang kanyang sobrang bilis para ipagtanggol ang sarili, ngunit sa pagkakataong ito ay mas mabilis si Zin. Ang demonyo ay biglang nakakita ng isang flash ng isang maputing buhok na may parehong mga espada. Sa isang mabilis na hiwa, pinaluhod ni Zin ang demonyo. Ipinahayag ng demonyo na siya ay isang tao at sinabing ang mga mangangaso ng demonyo ay hindi maaaring pumatay ng mga tao. Ngunit sinabi ni Zin na ang masamang aksyon ng demonyo ay hindi sumusunod sa mga patakaran. Sinabi ng demonyo na naaalala niya kay Zin ang dating master ng dual sword user. Inihayag ng demonyo na mahigit 12 taon na ang nakalilipas, isang misteryosong babae ang nagutos sa kanya na hulihin ang dalawahang espada na mangangaso ng demonyo, at hinarap niya ang mangangaso na iyon ngunit malinaw na natalo. Nakapagtataka, pinakawalan siya ng mangangaso ng demonyo, at pagkatapos makipag-usap sa babaeng iyon, hiniling niya sa kanya na huwag nang patawarin ang Escremador. Iniisip niya kung nagsisisi pa ba ang mandirigmang iyon na pinakawalan siya. Si Zin, gamit ang kanyang espada sa lalamunan ng lalaki, ay nagtanong tungkol sa misteryosong babae, ngunit ang demonyo ay nagsasabi lamang na ito ay tadhana. Pagkatapos, tumunog ang isang bell, at ang demonyo ay bumagsak na patay, na naglabas ng isa pang fragment ng espiritu. Nang gabing iyon, pabalik sa sasakyan, sinubukan ni siya na pagalingin si Ziyan, ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, sinabi niya kay Ziying na masyadong malala ang mga pinsala ng kanyang kapatid para sa pagpapagaling ng celestial magic. Si Kotchen ay labis na nabalisa at napayak. Nagsisisi si Ziying na hindi niya nailigtas ang kanyang kapatid, ngunit sinabi ni siya na may ibang paraan. Maaari nilang selyuhan ang espiritu ng kanyang kapatid at gamitin ang kapangyarihan ng mga Diyos para pagalingin ito mamaya. Kailangan nilang ihiwalay ang kanyang espiritu sa kanyang katawan, at bubuhayin siyang muli sa ibang katawan pagdating ng panahon. Pumayag si Ziying, at inilagay ni siya ang espiritu ng kanyang kapatid sa singsing ni Ziying. Sa labas, nagtataka si Kotchen kung bakit siya pinili ng staff. Lumilitaw si Zin at ibinalik ang staff, na nagsasabing si Kotchen ay may hindi pa nagagamit na potensyal. Hiniling niya kay Kotchen na maniwala sa kanyang sarili at ipinaliwanag na maililigtas nila ang kapatid ni Ziying sa pamamagitan ng isang spell kung mahahanap nila ang lahat ng mga fragment ng espiritu at ililigtas ang mga Diyos. Si Kotchen ay naudyukan at nagmamadaling bumalik sa sasakyan pagkatapos siyang tawagin ni Xiaobo.
Iniwan na mag-isa, iniisip ni Zin ang mga salita ng demonyo tungkol sa dating gumagamit ng dalawahang espada. Sa loob ng sasakyan, ibinibigay ng mga Celestial kay Kachan ang mga fragment ng espiritu na kanilang natagpuan, na sinisipsip ng banal na staff. Binalaan ni Xiaobo si Kachan na huwag itong mawala muli. Dumating si Zin, at oras na para ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Gusto ni Zing na sumama sa kanila at naniniwala siyang makakatulong siya. Masaya siyang tinanggap ni Zin sa team, sa kabila ng karaniwang negatibong reaksyon ni Xiaobo. Sa wakas ay sinasamahan niya sila sa kanilang paglalakbay. Kinabukasan, dumating sila sa isang bagong lungsod, na puno ng mga pabrika. Nilalagnat si Kachan at hindi mapigilan ang pag-ubo dahil sa sobrang init. Tinanong ni Zin kung may mga spell siya na magpapalamig sa kanya, at ipinaliwanag ni siya na nasipsip ng staff ang dalawang spirit fragment ng sabay-sabay, na mahirap para kay Kachan. Ngunit nang narating nila ang tindahan ng Earth God, bibigyan nila siya ng espesyal na gamot, at magiging maayos siya pagkatapos nito. Lumabas ng sasakyan si Zing na nakasuot ng magaan na damit dahil sa init. Nagseselos at nagagalit si Xiaobo dahil sa tingin niya ay mukhang mapang-akit si Zing, ngunit hindi ito pinansin ni Kachan. Naglalakad sila sa mga kalye at nakita ang tindahan na kanilang hinahanap. Nagulat si Zin dahil hindi ito mukhang tindahan ng Earth God. Mas parang tindahan ng damit. Hindi siya sigurado kung makakahanap sila ng gamot doon, ngunit iminungkahi ni siya na tingnan nila ito. Sa loob, sumigaw si Xiaobo para makuha ang atensyon ng tindero. Siya ay isang kakaibang matandang lalaki na mabilis na napansin na sila ay Celestial. Pagkatapos ng kaunting pagkalito at suntok mula kay Xiaobo, dahil tinitingnan niya si Zing, sineseryoso sila ng tindero. Ipinaliwanag niya na dahil sa kaguluhan sa Celestial Realms, mas kaunting mga Celestial na customer ang dumating sa kanyang shop, kaya nagsimula siyang magbenta ng mga mortal na produkto para mabuhay. Pinindot niya ang isang pindutin, at ang tindahan ay nag-transform sa isang tindahan ng gamot. Mabilis na umorder si Xiaobo ng ilang mahiwagang beans na tinatawag na senzu beans, na ibinigay niya kay Kachan upang maibsan ang kanyang sakit. Humanga si Zin at gusto ring bumili ng ilan, ngunit nadismaya siya nang malaman niyang nagkakahalaga ito ng 2 Celestial coin, na 2 bilyong pera ng tao. Nag-aalok si siya na magbayad para sa kanila at ilipat ang pera gamit ang kanyang tablet. Tinanong ni Xiaobo ang matanda tungkol sa industrial furnace sa Fire City. Sinabi niya sa kanila na 100 taon na ang nakalilipas, isang malaking meteorite ng apoy ang nahulog sa furnace at binago ang klima. Ang meteorite ay nasunog sa loob ng 300 araw at naging bagong furnace, na ngayon ay kinokontrol ng isang apoy na demonyo na tinatawag na Fire Evil Cloud. Nagalit si Xiaobo dahil hindi niya maintindihan kung bakit ang isang Celestial ay sumusunod sa isang demonyo. Ipinaliwanag ng matanda na si Hao ay isang makapangyarihang demonyo na kumokontrol sa apoy, at walang sinuman ang nangahas na hamanin siya. Tinanong ni siya si Kachan kung bumuti na ba ang pakiramdam niya at sinabihan siyang paikutin ang banal na staff. Sinimulan itong iikot ni Kachan, at nagiging sanhi ito ng reaksyon mula sa meteorite. Sa tingin ni siya ay naroon ang isang fragment ng espiritu ng God of War, na ginagamit ng mga apoy na demonyo para lumakas. Iniisip ni Zin kung baka naroon ang misteryosong taong narinig niya. Ngunit sinira ni Kachan ang tensyon, nang nahulog niya ang staff dahil nasira ang kanyang kwintas. Nagpa siya ang mga Celestial na pumunta para sa fragment, at pinilit ni Zin na sumama. Binalaan sila ni Xiaobo na makakaharap nila ang isang napakalakas na demonyo na may makapangyarihang mahika, hindi katulad ng mga nakalaban nila noon. Gusto pa ring pumunta ni Zin, at mas gugustuhin din ni Kachan na pumunta ngunit hiniling ni Zin na manatili siya habang inaalagaan siya ni Zing. Samantala, sa loob ng isa sa mga pasilidad, isang babaeng sekretarya ang nagsabi sa apoy na demonyo na ang core ay ligtas. Sa palagay niya ay magiging kawili-wili ang mga bagay. Narating ni na siya, Zin, at Xiaobo ang gate ng Great Flame Building, at ipinakita ni siya sa kanila ang mga blueprint, na nagpapahiwatig na ang apoy na demonyo na hinahanap nila ay nasa tuktok. Maraming mga bantay sa bawat palapag, kaya medyo matagal ang pag-akyat doon. Nagsimulang ipaliwanag ni siya ang isang paraan para maiwasan ang laban at makatipid ng enerhiya, ngunit bago pa siya makatapos, tumawid si Zin sa pader gamit ang kanyang espada at pumasok sa gusali, na ikinagulat ni siya at Xiaobo. Mabilis na napuno ang koridor ng mga armadong gwardya. Habang nasa tindahan, inaalagaan ni Zing si Kachan, na may sakit at nananaginip ng masama. Pinalamig niya siya ng isang basang tela, at sa kanyang panaginip, ang 2 pira-piraso ng espiritu sa banal na staff ay naging mga espiritu at gumawa ng yin-yang sign. Pagkatapos, ang panaginip ay lumipat sa isang lumang digmaan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo. Ang Diyos ng digmaan ay lumalaban sa kanilang ngunit ipinagkanulo, pagkatapos ay naramdaman ni Kachan ang mga kaluluwa ng demonyo sa mga fragment ng espiritu, at sinubukan nilang kumbensihin siyang gamitin ang fragment ng espiritu upang makakuha ng kapangyarihan para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang kaluluwa. Iniisip ito ni Kachan at inamin na siya ay mahina, ngunit nagpa siya na gusto niya ang kapangyarihan na hindi maging mas malakas kaysa sa iba, ngunit upang protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay.
Ayaw niyang maging masama. Nagliliwanag ang banal na staff dahil nakapasa siya sa pagsubok sa tukso. Nangako ang Diyos ng digmaan na tutulungan siya kasama ang staff at pag-isahin din ang kanilang mga espiritu. Nagising si Kotchen at nakitang inaalagaan siya ni Ziying na medyo kinakabahan. Siya ay lumayo, at ang staff ay nahulog mula sa kanyang bulsa. Bago pa niya ito kunin, kinuha na ni Ziying at kinausap ang tindero. Bumalik siya at ibinalik kay Kotchen ang staff, na ngayon ay may bagong kwintas na gawa sa pilak na sinulid ng gagamba ng kanyang pamilya, na hindi masisira. Nagpapasalamat si Kotchen sa regalo. Bumalik sa labanan sa Great Flame Building. Tinalo na nina siya, Zin, at Xiaoba ang mga gwardya at pumasok sila sa isang engranding bulwagan. Ang lugar ay puno ng mga painting ng magagandang babae sa dingding na hinahangaan ni Zin. Lumilitaw ang apoy na demonyo sa hagdan at sumang-ayon kay Zin tungkol sa kagandahan ng babae. Tinanong ni Zin kung siya si Hao, ngunit sinabi ng lalaki na hindi niya hinahabol ang isang mangangaso ng demonyo at sinabihan si Zin na umatras. Sinugod siya ni Zin, ngunit gumamit ng fire attack si Hao, na pinilit na umatras si Zin upang maiwasang masunog. Ipinaliwanag ni Hao na siya ay naghihintay ng 100 taon para sa dalawang celestial at inihayag ang pagsisimula ng pangunahing dula, na hinahamon silang kunin ang fragment ng banal na espiritu mula sa kanya. Sinalakay ni Zin si Hao, ngunit lumikha si Hao ng nagninangas na pader para harangan siya. Hinimok ni Xiaoba si Zin na lumayo, ngunit tinamaan ni Zin si Hao. Ginagamit niya ang kanyang mga espada upang protektahan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay umatake si Hao at natalo si Zin. Ngunit biglang pumasok si siya at gumamit ng wind spell para mahuli si Zin, na pinipigilan ang higit pang pinsala. Binabalaan ni siya si Hao na ang nagninangas na kapangyarihan sa kanyang katawan ay maaaring magpalabas ng apoy na meteorite na makakasama sa lungsod. Iminumungkahi ni siya na kung isuko ni Hao ang kanyang plano, ang meteorite ay maaaring ganap na mapalamig. Gayunpaman, ipinahayag ni Hao na kailangan niya ang dugo ng dalawang celestial beings, para sa isang ipinagbabawal na spell ng apoy. Napagtanto ni siya na ang intensyon ni Hao ay lumikha ng isang ipinagbabawal na jutsu gamit ang kanilang dugo, at salakayin ang celestial na palasyo sa kalawakan bilang isang gawa ng paghihiganti. Bilang tugon sa kabaliwan na ito, nagpasya si Xiaoba na harapin si Hao mismo. Walang humpay niyang pinaputukan siya ng malaking kanyin. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga pag-atake ay hindi epektibo, dahil pinuprotektahan ni Hao ang kanyang sarili gamit ang isang force field at gumanti sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang kanyin. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na ipagtanggol ang kanyang sarili, ang isang maapoy na letigo ay bumibitaw sa kanyang sandata, pinainit ito hanggang sa ito ay mawala ng silbi. Bago ito sumabog, hiniling ni Xiaoba kay siya na palamigan ito, at sinubukan niya gamit ang isang water spell. Gayunpaman, ang tubig ay nag-evaporate nang hinawakan ang nagninangas na latigo. Kinukutsa siya ni Hao at sinabing inaasahan niyang medyo mapipinsala siya. Nang marinig ito, nakaramdam si Xiaoba ng kawalan. Huminto si Zin at nagpahayag na haharapin niya si Hao, kahit na hindi niya alam ang mga detalye ng ipinagbabawal na spell ng apoy. Dahil nangangailangan ito ng dugo ng mga immortal, hindi niya maaaring hayaang makamit ni Hao ang kanyang layunin. Kinarangan ni Zin ang isang bola ng apoy na nakatutok kay Xiaoba gamit ang kanyang mga espada, dahil ang kanyang mga espada ay maaaring lumaban sa apoy sa maikling panahon. Pagkatapos, sinabihan ni Zin sina Xiaoba at siya na umalis at humingi ng tulong sa matanda sa tindahan para makabuo ng mas magandang plano. Si Xiaoba ay bigo ngunit sinunod si Zin, at sila ni siya ay mabilis na tumakas sa eksena. Sa panahon ng matinding labanan, ang mga taong naninirahan sa lungsod ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang pagyanig at makakita ng mga apoy na lumalabas mula sa tuktok ng industrial furnace. Namuo ang takot habang ang mga nagninangas na projectile ay nagsimulang umulan mula sa langit. Sina Ziying, Kotchen, at ang nakatatanda ay saksi sa kaguluhang ito. Ipinaliwanag ng matanda na ang furnace ng lungsod ay muling naisaaktibo dahil sa apoy ng demonyo. Lalong nag-aalala si Kotchen, sa takot na baka may mangyari kay Zin. Sa loob ng gusali, ipinagpatuloy ni Zin ang kanyang pakikipaglaban sa demonyo, na patuloy na naghahagis ng mga bolang apoy sa kanya. Bilang isang matalinong distraction, ibinato ni Zin ang isa sa kanyang mga espada sa demonyo, ngunit ang demonyo ay walang kahirap-hirap na umiwas dito. Gayunpaman, nagawa ni Zin na matamaan mula sa likuran, sa pag-aakalang siya ay nagtagumpay. Ngunit nililinlang siya ng demonyo sa pamamagitan ng paglikha ng isang kopya ng kanyang sarili, hinuli si Zin sa mga paa gamit ang isang maapoy na letigo at hinahampas siya sa lupa. Pinagalitan ng demonyo si Zin sa pagsasakripisyo ng kanyang sarili para protektahan ang mga celestial na nag-iwan sa kanya. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Zin sa demonyo na hindi niya isinasakripisyo ang kanyang sarili para sa sinuman. Gusto niya lang siya ang makatatalo sa demonyo. Sa kabila ng ilang mga pagtatangka na hampasin ang demonyo, lahat ng pag-atake ni Zin ay naiwasan. Mabilis na humakbang pasulong ang demonyo at naghatid ng malakas na suntok sa tiyan ni Zin, pinalipad siya, at bumagsak sa pader. Sinabi ng demonyo na walang katotohanan para kay Zin na isipin na kaya niyang manalo sa pamamagitan lamang ng kanyang mga espada,
ngunit iginagalang niya si Zin sa mahabang pagtitiis at nagmumungkahi na siya ay karapat-dapat sa isang maapoy na libing. Ang demonyo ay naghahanda ng isang malakas na pag-atake ng apoy, ngunit sina siya at Xiaobo ay nailigtas si Zin sa tamang oras. Gumagawa si siya ng pader ng yelo upang harangan ang apoy, ngunit hindi ito nagtatagal habang nagsisimula itong matunaw. Inutusan ni siya si Xiaobo na kunin si Zin, at sa sandaling yun, nakatanggap si siya ng maliit na hiwa sa kanyang leeg. Hindi alam ang pinsala, nananatili siyang nakatutok sa pagliligtas sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos nito, nawala silang tatlo sa eksena sa gitna ng umiikot na alikabok at singaw. Mag-isa sa silid, nakita ng demonyo ang ilang patak ng dugo sa sahig. Nagpasya siyang isagawa ang kanyang plano, isang panunumpa na ginawa niya sa babaeng inilalarawan sa mga painting, ang kanyang asawa. Gamit ang dugo, gumuhit siya ng isang simbolo sa sahig, na nag-conjure ng isang mahiwagang pentagram. Pina-trigger nito ang furnace ng lungsod, na pinaandar ang fire meteorite habang nagsisimula itong tumaas sa hangin. Nakikita ito ng mga celestial at natakot, na pagtanto na ang ipinagbabawal na pamamaraan ay naisaaktibo. Sa tabi ng lumulutang na meteorite, ang demonyo ay tumatawa ng nakakatakot. Iginiit ni Xiaobo na dapat nila siyang pigilan, ngunit pinaalalahanan siya ni Xia, na ang kanyang kanyon ay sobrang init at walang silbi. Bukod pa rito, sa mortal na mundo, ang mga immortal na tulad nila ay maaari lamang gumamit ng 50% ng kanilang kapangyarihan, kaya imposibleng harapin ang demonyo. Gayunpaman, pinagtatalunan niya na kung hindi nila siya pipigilan, ang Immortal Palace ay nasa panganib. Napagtanto ni Xia na ang Immortal Palace ay hindi nasa panganib dahil ang demonyo ay hindi sinasadyang gumamit ng ipinagbabawal na pamamaraan sa kabaligtaran. Dahil sa makabuluhang oras na lumipas mula noong bumagsak ang meteorite, nagbago ang komposisyon nito, na ginagawa itong hindi angkop para sa pag-activate ng ipinagbabawal na pamamaraan. Kahit na may tulak ito ng demonyo sa direksyon ng palasyo, malamang na maghiwa-hiwalay ang meteorite dahil sa sobrang init bago makarating sa destinasyon. Ang pinakamalamang na resulta ay ang meteorite ay masisira at bumabalik sa lungsod bilang isang mas maliit na meteorite. Ito mismo ang nangyayari, na nag-iiwan sa demonyo na naguguluhan habang nabigo ang kanyang plano. Nagpasya sina Xia at Xiaobo na kumonsulta sa matanda mula sa tindahan para sa isang solusyon. Ang kabiguan ng demonyo ay nagpagalit sa kanya, at ipinangako niyang lipulin ang lahat ng mga immortal. Samantala, sa lungsod, nagkakaroon ng takot habang ang mga tao ay nagkakagulo upang makatakas. Pinagmamasdan ni Kotchen at Ziying ang kaguluhan, nag-aalala sa kanilang mga kasama, ngunit kinomfort ni Ziying si Kotchen, tinitiyak sa kanya na magiging okay sila. Biglang, isang fragment ng meteorite ang halos tumama sa kanila. Agad silang dinala ng matanda sa isang kanlungan. Hinawakan ni Ziying ang kamay ni Kotchen, at sumunod sila, ngunit bumalik siya para tulungan ang isang batang babae. Malapit na nilang iniiwasan ang pagkadurog, at ginagamit ni Ziying ang kanyang mga sapot upang iligtas sila. Nakita rin nila ang mga celestial na tumatakbo palapit sa kanila, bitbit ang isang walang malay na si Zin. Magkasama silang tumungo sa kanlungan, naghahanap ng kaligtasan mula sa mga bumabagsak na meteorite. Sa kanlungan, nag-aalala si Kotchen sa kanyang kapatid na si Zin, ngunit tiniyak sa kanya ng matanda na magiging maayos si Zin dahil kumain siya ng senzu bean. Gayunpaman, kailangan pa rin ni Zin ng panahon para makabangon mula sa kanyang mga pinsala. Bagamat nasa kanlungan, ang patuloy na pagyanig ay patuloy na nakakatakot sa mga tao. Binanggit ni Ziying na hindi na magtatagal ang kanlungan. Samantala, pinag-iisipan ni siya kung paano na-control ng demonyo ang meteorite sa loob ng 100 taon kung ang enerhiya nito ay lubhang hindi matatag. Binanggit ng matanda na ang tanging kayamanan sa mortal na mundo na kayang tiisin ang sunog na iyon ay ang coolant core ng industrial furnace ng Fire City. Bilang tugon, agad na itinanong ni Xiaobo kung saan ito matatagpuan. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging isang sage ng Earth na may kaalaman sa mga mahiwaga at banal na bagay sa lugar, hindi ma-detect ng Elder ang presensya ng core dahil sa underground barrier na itinakda ng mga demonyo mula sa Great Flame Fortress. Ang barrier na ito ay sinadya upang pigilan ang sinuman na mahanap ito. Kaya, nag-brainstorm sila ng isang plano para ma-access ang underground ng fortress para makuha ang coolant. Gayunpaman, naniniwala ang matanda na ang pag-alerto sa demonyo sa pamamagitan ng pagsisikap na kunin ito ng hayagan ay hindi matalino, dahil sa mabigat na bantay ng kuta. Iminumungkahi niya ang isang palihim na diskarte upang nakawin ito ng hindi natukoy. Sa puntong ito, lahat ng mata ay nabaling kay Ziying, na tila ang itinalagang magnanakaw. Nakonsensya siya sa muling pagnanakaw at paglabag sa kanyang panunumpa. Ipinaliwanag ni Kotchen na nanumpa si Ziying na hindi na magnanakaw muli dahil maaaring mawala ang kanyang buhay dahil dito. Ngunit tiniyak siya ng matanda, ipinaliwanag na ang sumpa ng tadhana na kanyang sinumpaan ay maaari lamang matupad ng isang beses, kaya hindi na siya makakaharap pa ng mga kahihinatnan. Bukod pa rito, dahil ang coolant core ay isang kayamanan ng immortal, ang pagbawi nito ay hindi maituturing na pagnanakaw. Nangangako rin siyang sasaluhin ang paghihirap nito kung may nangyaring mali dahil sa panunumpa.
Bagamat napakasakit na ng pagkawala ng kanyang kapatid, pumayag si Ziying na tulungan ang kanyang mga kaibigan. Nagpasya siyang pumasok sa gusali sa pamamagitan ng mga duct ventilation, iniiwasan ang mga gwardya at ginamit ang kanyang singsing upang buksan ang isang maliit na hatch, na pinapabagsak ang dalawang gwardya sa silid ng pagbabantay. Nakita ni Ziying ang sekretarya ng boss sa isang screen at tumungo sa kanya. Sa isang mabilis na paggalaw, idinikit niya sa dingding ang hindi mapag-aalinlangan ng sekretarya upang kunin ang impormasyon tungkol sa lokasyon ng coolant. Ibinunyag ng natatakot na sekretarya na nasa basement treasure room ito, ngunit kailangan ng access card para makapasok. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang card ay nasa kanyang bag sa mesa. Sinamantala ang isang sandali nang lumingon si Ziying, kumawala ang sekretarya, at ang dalawang babae ay nakipaglaban, na umiiwas sa suntok ng isa't isa. Nagtagumpay si Ziying sa pamamagitan ng pag-immobilize sa babae sa dingding gamit ang kanyang mga web. Tinitingnan niya ang bag para sa access card ngunit hindi niya ito makita. Binyantaan ni Ziying ang sekretarya, na tumangging ibunyag ang lokasyon nito, kahit nasa ilalim ng banta ng kamatayan. Nangako si Ziying na gagawa siya ng mas masahol pa sa kamatayan. Bumalik sa kanlungan, ang sitwasyon ay lalong hindi matatag. Ang mga pagyanig ay nagiging sanhi ng pagbagsak ng mga bato, at ang gulat ay naganap sa mga tao. Ang apoy na demonyo ay nagdaragdag sa pagkawasak sa pamamagitan ng paghahagis ng mga bowl ang apoy at hinihingi ang mga celestial na lumabas. Napagtanto ni siya na kapag hindi nila siya pinigilan, mas mabilis na babagsak ang kanlungan. Nagpasya si Xiaobo na haharapin niya ang demonyo, kahit na hiniling ni Kochen sa kanila na hintayin ang pagbabalik ni Ziying. Ngunit hindi pinaplano ni Xiaobo na maghintay ng matagal. Tiniyak ni siya si Kochen, sinabing pipigilan ni Xiaobo ang demonyo para umabala ng oras para kay Ziying, at pupunta siya para tulungan siya. Si Kochen at ang matanda ang inatas ang alagaan si Zin. Ang maliit na batang babae na iniligtas ni Kochen kanina ay nagtanong kung bakit aalis ang mga celestial, at ipinaliwanag niya na lalabanan nila ang mga masasamang tao upang tulungan sila. Iniisip ng maliit na batang babae na sila ay napakatapang, ngunit naging malungkot muli ng mag-isip kung sino ang magpoprotekta sa kanila, isang pag-aalala na iniisip rin ni Kochen. Samantala, pabalik kay Ziying, nakuha niya ang elevator code mula sa sekretarya. Binalaan siya ng sekretarya na baka hindi na siya makabalik ng buhay. Gamit ang elevator, narating ni Ziying ang isang malaking madilim na silid kung saan matatagpuan ang core. Habang papalapit siya sa core, hindi niya namamalayang nagtitrigger siya ng motion sensor, na nagseset ng malakas na alarm sa buong kwarto. Ina-activate din ito ang isang malaking protection na robot na bumababa mula sa kisame. Mabilis na kumilos si Ziying at nagawa niyang iwasan ito, na napagtanto na maaaring hindi ganoon kadali ang mga bagay. Sa lungsod, ang mga tao ay tumatakas sa takot habang umuulan ng apoy. Nagtatrabaho sila upang iligtas ang mga nasugatan at naghahanap ng kanlungan mula sa nasusunog na mga bato. Ipinagpatuloy ng apoy na demonyo ang kanyang walang humpay na paghahanap sa mga celestial na nagtatago sa loob ng lungsod. Sa isang flashback, naalala ng apoy na demonyo kung paano niya nakilala ang kanyang asawa nang pigilan nito ang pagtatangka ng isang magnanakaw na magnakaw sa isang tren. Kalaunan ay umibig sila at nagbahagi ng magagandang sandali na magkasama. Sa huli, nagpakasal sila. Pagkalipas ng ilang buwan, kumalat ang balita ng pagsalakay ng Demon King, nag-aalala ang kanyang asawa sa kaligtasan ng kanilang lungsod, ngunit tiniyak niya sa kanyang asawa na ito ay isang neutral zone na protektado ng Celestial Realm. Ngunit nakalulungkot, pagkaraan ng ilang araw, isang meteor shower ang tumama at isang napakalaking pagsabog ang pumatay sa kanyang asawa habang ito ay nasa kanilang tahanan. Sa kasalukuyan, ang demonyo ay nahaharap sa pinagsamang pag-atake ni Xiaobo at siya. Kinarangan niya ang kanilang mga pag-atake at gumanti sa pamamagitan ng paghahagis ng mga bowl ang apoy, ngunit napigilan sila ni siya gamit ang isang ice spell. Ipinagpatuloy ni Xiaobo ang kanyang walang humpay na pag-atake, ngunit ang demonyo ay mahusay na nagpapalihis sa mga energy projectiles na inilulunsad niya. Ang demonyo, na nagngangalit sa galit, ay tinawag silang mga huwad na Diyos na ikinalilito ni siya. Ang demonyo ay patuloy na nanunumpa na ibabalik ang sakit na idinulot ng mga Diyos ng 100 ulit, na nagpakawala ng malakas na agos ng apoy. Nagpatawag si siya ng ice barrier na halos hindi na makapigil sa pag-atake bago tuluyang masira. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumaba mula sa langit ang ginintuang staff ni Kochen, na lumikha ng isang proteksyon na simboryo sa paligid ng kanyang mga kaibigan. Si Kochen mismo ang dumating, na ikinagulat ng demonyo. Ang demonyo, gayunpaman, ay nalulugod na makita ang isang makapangyarihang tao sa harap niya. Nakiusap si Kochen sa demonyo na huminto, na itinuturo na ang mga inosenteng tao sa lungsod ay nagdurusa dahil sa kanyang mga aksyon. Biglang napagtanto ng demonyo ang paghihirap na idinudulot niya sa mga inosenteng tao at pamilya. Ipinaalala sa kanya ni Kochen na ang pagpapatuloy sa landas na ito ay magreresulta sa ganap na pagkawasak ng lungsod, na gagawin nitong mga guho, na halos katulad 100 taon na ang nakalipas. Tinanong ni Kochen ang demonyo kung bakit siya nagkakaganito.
Ibinahagi ng demonyo ang isang trahedya na kwento mula sa kanyang nakaraan sa pamamagitan ng isang flashback. Noong nakaraan, siya ay malubhang nasugatan at desperadong hinahanap ang kanyang asawa sa gitna ng mga guho. Sa wakas ay natagpuan niya itong nakabaon sa ilalim ng isang tumpok ng mga bato, ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi niya ito mailigtas. Biglang lumitaw ang isang pulang energy orb, pinalibutan ang lalaki, at ginawang enerhiya ang katawan ng kanyang namatay na asawa, na iwan lamang ang singsing nito. Sa kasalukuyan, ibinunyag niya na mula noong sandaling iyon, naniniwala siyang ang layunin niya ay maghiganti laban sa angkan ng mga Diyos. Tinanong niya si Kachin kung naniniwala siya na siya ang naghagis ng meteorite ng apoy sa lungsod, at nagmumungkahi, na si Kachin ay magtanong sa kanyang immortal na mga kaibigan tungkol sa kung ano ang tunay na nangyari. Tumingon si Kachin kina Xiaoba at siya, humihingi ng paliwanag. Ikinwento ni siya na 100 taon na ang nakalilipas, noong panahon ng digmaan, tinangka ng Demon King na sirain ang Immortal Palace gamit ang Fire Meteorite. Upang protektahan ang palasyo, nagtayo sila ng isang protection na barrier, na nauwi sa pagbabago sa tilapon ng meteorite, na naging dahilan upang mahulog ito sa mas mababang kaharian, sa kalaunan ay dumaong sa Fire City. Nagulat si Kachin sa paghahayag na ito. Ang apoy na demonyo ay patuloy na iginiit na ang mga Diyos ay mapagkunwari, na sinasabing nagpapanggap sila na gustong iligtas at protektahan ang mga tao, ngunit hindi natatakot na isakripisyo ang mga tao upang iligtas ang kanilang sarili. Ang mga salita ng demonyo ay labis na bumabagabag kay Xiaoba at siya. Humingi ng tawad si siya sa kanilang pagkakamali noon, ngunit hindi pa tapos ang demonyo. Naglulunsad siya ng bowl ang apoy kay Xiaoba. Si Kachin ay nananatiling hindi gumagalaw sa isang sandali, ngunit tumugon sa tamang oras upang gamitin ang kapangyarihan ng kanyang staff, na lumikha ng isang ginintuang barrier upang protektahan si Xiaoba mula sa pag-atake. Sinabi ng demonyo kay Kachin na siya ay nasa maling panig, ngunit tumugon si Kachin sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na kung ang lungsod ay muling mahulog sa kapahamakan dahil sa paghihiganti, hindi siya magiging iba sa mga mapagkunwari na Diyos na gustong sirain ng demonyo. Kahit na nagawa niyang talunin ang lahat ng mga Diyos, hindi nito maibabalik ang nakaraan, at ang puot sa kanyang puso ay magdadala lamang ng higit pang mga trahedya sa lungsod. Hinihikayat ni Kachin ang demonyo na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang iligtas ang lungsod at ang mga tao nito. Ang mga salitang ito ay malalim na sumasalamin sa demonyo, ngunit ang kanyang mapaghiganti na mga saloobin ay nagpabago sa kanya bilang isang napakalaking halimaw na parang lobo. Ibinahagi ng demonyo ang kanyang sinumpaang panunumpa na patayin ang lahat ng angkan ng mga Diyos para sa pagsasakripisyo sa kaluluwa ng kanyang asawa at naghatid ng malakas na suntok kay Kachin. Sa kabila ng pagharang nito gamit ang kanyang staff, ang lakas ng suntok ay nagpapalipad kay Kachin, na bumagsak sa isang gusali. Samantala, natalo na ni Ziying ang Guardian Robot ng madali at tumungo sa artifact. Sinusubukan niyang kunin ito gamit ang kanyang mga sinulid, ngunit nag-freeze ang mga ito kapag nadikit sa core coolant, at isang alon ang nagmumula sa device, na nakalilito kay Ziying. Bumalik sa lungsod, nakaligtas si Kachin sa suntok, gamit ang kanyang staff para sa suporta laban sa gusali at lumikha ng isang proteksyon na kalasag upang mabawasan ang impact. Gayunpaman, napaluhod siya dahil sa pagod. Habang papalapit sa kanya ang demonyo sa kanyang napakahayop na anyo, hiniling niya na sumuko si Kachin, ngunit hindi pinansin ni Kachin ang pakiusap at, sa matinding pagsisikap, na kaya niyang tumayo, nakasandal sa kanyang tungkod. Nakagalit ito sa nilalang, na malapit nang maglunsad ng napakalaking bowl ang apoy mula sa bibig nito, ngunit huminto nang nakaramdam ito ng pagdagsa ng enerhiya mula sa core coolant. Parehong gamaan ang loob ni Kachin at ng kanyang mga kaibigan nang makita ang pagtaas ng enerhiya mula sa core coolant, na nagpapahiwatig na natapos na ni Ziying ang kanyang bahagi ng misyon. Tubos nitong ikinagalit ang demonyo, na naglulunsad ng napakalaking bowl ang apoy, na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Mabilis siyang umalis para harapin si Ziying. Si Xiaoba at ang mga Celestial ay hindi nasaktan dahil sa protection na barrier ni Kachin na humaharang sa pag-atake. Bagamat nasasaktan si Xiaoba at napaluhod, pinilit ni Kachin na harapin ang demonyo upang matiyak ang kaligtasan ng iba. Nagpasya si siya na tulungan si Kachin at lumikha ng teleportation spell, dinadala siya sa kinaroroonan ni Ziying. Si Xiaoba, sa kabila ng kaunting pagkabalisa, ay naiintindihan ang pangangailangan ng kanilang mga aksyon at napanatag ang loob ng mga salita ni siya, alam na iniligtas sila ni Kachin at maaari na ring iligtas si Ziying. Sa core chamber, nagtatago si Ziying habang ang isa sa mga dingding ng silid ay winasak ng isang demonyong nakabaluti. Nasaksihan niya ang paghawak ng demonyo sa core gamit ang kanyang nakabaluti na kamay. Sa sandaling iyon, lumitaw ang apoy na demonyong hayop, na hinihiling na palayain ng nakabaluti na demonyo ang bato. Ang nakabaluti na demonyo ay nalulugod na lumitaw ang apoy na demonyo, na nagligtas sa kanya ng problema sa paghahanap. Ang dalawang demonyo ay nasangkot sa isang matinding labanan, na naging sanhi ng pagyanig ng silid at pagbagsak ng mga bato. Halos madurog si Ziying ng nahuhulog na bato ngunit nagawa niyang manatiling nakatago. Habang tumatagal ang labanan, ipinahayag ng unang demonyo na hinahanap niya ang bahagi ng Diyos ng digmaan sa loob ng demonyong halimaw.
Nag-transform siya sa isang minotaur at dinaig ang apoy na hayop, nakuha ang fragment ng espiritu mula sa loob. Dumating si Kachan, pinalawak ang kanyang staff upang sirain ang kahon na may hawak na fragment at hinihigop ang kapangyarihan nito. Sinubukan ng demonyo na salakayin si Kachan gamit ang isang palakol ngunit naligtas ni Zing, na nagdala sa kanya palayo. Napagtanto ng demonyo na hindi niya kayang bitawan ang staff ni Kachan kahit na nakabitaw na si Kachan, kaya nagpasya siyang putulin ang kanyang sariling braso upang maiwasang mahigop nito. Susunod, nag-teleport siya, iniiwan ang lugar na nangangakong babalik. Gayunpaman, ang paparating na epekto ng meteorite ay banta pa rin sa lungsod. Sinabihan ng apoy na demonyo si Kachan na basagin ang core coolant, at si Kachan, gamit ang kanyang staff, ay sinira ang core coolant, na nagpakawala ng malakas na ice wave na nag-yellow sa lahat ng bagay sa landas nito at nagpapalamig sa meteorite. Nabasag ito sa gitna ng hangin, bumabagsak pabalik sa lupa bilang nyebe. Ang apoy na demonyo, na minsang naghiganti, ay humawak sa singsing ng kanyang asawa at nananaghoy sa hindi pagtupad sa kanyang pangako. Sa kanyang mga huling sandali, nakita niya ang isang pangitain ng espiritu ng kanyang asawa, na kumo-comfort sa kanya sa pagtulong sa pagliligtas sa lungsod bago siya pumanaw. Nang makitang nalutas na ang banta, si Kachan, pagod, nahimatay, at nasalo siya ni Zing bago siya bumagsak sa lupa. Kinabukasan, inayos ang lahat sa Fire City, at nagpa siya hanggang na magtungo sa isa pang desyerto na lugar upang makahanap ng sobrang espesyal na ilog na tinatawag na Shaxi River. Ang ilog na ito ay parang magic, nakakapagpahilam ito ng mga sugat ng mga tao. Sinabi ni Xiaoba kay Zin na ito lang ang makakapagpabuti sa kanyang pinsala. Si Zin, kahit nasasaktan siya, matigas ang kilos niya at ayaw magpahinga. Ngunit pagkatapos, napagtanto niyang mas nasaktan siya sa inaakala niya. Sinisikap ni Zing na patahimikin siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na gusto niya ang mga malalakas at matatapang na lalaki, ngunit nakakalungkot kung mas masasaktan siya. Sa wakas ay bumigay si Zin at nahiga ang ulo sa kandungan ni Zing. Ngayon, sinimulan na ni Kachan ang pagbibigay pansin kay siya. Seryoso siya, at pinasalamatan siya ni Kachan sa pagtulong kay Zin sa Fire City. Ngunit sinabi lang ni siya na hindi ito malaking bagay at pumunta upang suriin ang isang bagay. Nang malapit na sila sa susunod na nayon, napansin nilang parang walang laman. Iniisip ni Kachan na baka ito ay tulad ng Fire City, desyerto dahil sa labanan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo ilang taon na ang nakalipas, ngunit sinabi ni siya na hindi iyon. Biglang huminto ang sasakyan dahil sa problema sa kuryente, at si siya ang bahala na ayusin ito. Sa sandaling iyon, kinausap ni Zin si Xiaoba tungkol sa kung paano naging kakaiba si siya. Hindi ito sineryoso ni Xiaoba, at sumang-ayon si Kachan na tila nag-aalala si siya. Sinabi sa kanila ni Xiaoba na ang lugar ng disyerto ay may mahahalagang bagay sa buhangin, at ang lungsod ay dating masigla at maraming tao. Doon nakapwesto ang hukbo ni siya para sa isang misyon, at hindi na gustong bumalik ni siya dahil sa isang kalunos-lunos na pangyayari, kaya hindi na sila babalik doon kung hindi dahil sa mahiwagang ilog. Ngunit nang lumingon si Xiaoba, nakita niyang nagtatawanan sila, kumakain ng pakwan, at hindi nakikinig. Naiinis siya dahil sa tingin niya ay hindi nila sineseryoso ang isyu at hindi na raw niya sasabihin sa kanila ang tungkol kay siya. Sinusubukan nilang hulaan ang kwento na nagmumula sa kanilang sariling mga kakaibang teorya, na nagpapagalit kay Xiaoba. Sinabi sa kanya ni Zin na akala niya ay hindi gusto ng mga immortal ang mundo ng mga tao, ngunit tila si siya ay isang tao rin ng karakter, kaya dapat siyang suportahan ng magkapatid. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Xiaoba na huwag maging napakayabang. Pagkatapos ay sinabi ni Zin na kakausapin niya si siya para maibahagi niya ang kanyang nararamdaman, at sa kabila ng hindi pagkakasundo ni Xiaoba, nakumbinsi siya ni Zing na hinayaan niya silang pag-usapan ito ni siya. Pumunta si Zin kay siya at nag-alok na tumulong, ngunit mukhang medyo malayo si siya at sinabing hindi niya kailangan ng anumang tulong. Sinabi ni Zin kay siya na hindi niya kailangang hawakan ang lahat ng mag-isa at magkaibigan sila, para masabi niya sa kanila ang anumang bagay. Sa isang punto, iniisip nila na gusto ni siya na magtapat sa kanila, ngunit inihayag ni siya na ang kristal ng kapangyarihan ng sasakyan ay nasira, at iyon ang dahilan kung bakit hindi makagalaw ang sasakyan. Kailangan niyang kumuha ng kapalit na mga kristal mula sa isang abandonadong minahan sa malapit. Iminumungkahi ni Zin na sumama sa kanya, ngunit pinilit ni siya na mag-isa. Ipinaalala kay Zin na hindi pa siya ganap na gumaling, at maaaring mapanganib ang minahan. Patuloy na nagtutulak si Zin, at biglang naging malamig ang reaksyon ni siya, tinulak ang kamay ni Zin at sinabihan siyang isipin ang sarili niyang negosyo, na ikinagulat ng magkapatid dahil hindi naman ganoon si siya. Mamaya sa barko, nag-aalala si Kachan dahil hindi pa bumabalik si siya, at tinanong niya si Xiaoba kung mahahanap nila siya. Huminto si Zin at sinabing si siya ay isang Diyos, kaya walang maaaring mangyari sa kanya, ngunit hinuhusgahan rin niya si siya. Sinubukan ni Kachan na ipaunawa kay Zin na sinusubukan lang ni siya na protektahan sila sa pamamagitan ng paghiling sa kanila na huwag sumama. Ngunit si Zin ay hindi nakikinig at patuloy na nagsasabi ng mga negatibong bagay tungkol kay siya. Napag-alitan siya ni Xiaoba at sinabihan siyang tumahimik kung wala siyang alam tungkol kay siya.
Ginagawa nitong awkward ang mga bagay sa sasakyan, at lahat ay bumalik sa kanilang ginagawa. Ngayon, may nag-flashback noong kasama si Sha sa kanyang squad, sinusubukang maghanap ng mga demonyong nagdudulot ng gulo sa lugar. Wala silang gaanong impormasyon, kaya kailangan nilang maging sobrang maingat. Kasama sa squad si Sha, na siyang kapitan, at 4 na iba pang tao, isang bata na nagngangalang Afo, isang malakas na kalbo na nagngangalang Black, isang maliit na batang babae na may puting buhok na nagngangalang Lily, at isang batang lalaki na may itim na buhok na pinangalanang Kiyaw. Pagdating nila sa minahan at pagpasok sa loob ng mas malalim, nakatagpo sila ng malagim na eksenang may dugo ngunit walang katawan. Nagdedebate ang grupo kung direktang haharapin ang mga demonyo at hahanapin ang mga nawawalang manero, kahit na inutusan sila ng kanilang mga utos sa misyon na iwasan ang labanan. Iminumungkahi ni Afo na umalis, ngunit iginiit ni siya na ang kanilang misyon ay imbestigahan ang minahan sa ilalim ng lupa, at dapat silang maging handa para sa isang labanan kung kinakailangan. Kaya, bumaba pa sila sa minahan. Sa ibaba, napapaligiran ng mga zombie ang squad ni Sha, na lumabas na mga nawawalang manero. Hindi mapigilan ng kanilang mga bala ang mga undead na nilalang na ito. Sa isang masikip na lugar, nagpasya silang tumakbo para dito. Muntik nang makagat si Afo, ngunit sa tulong ni na Black at Yao, unti-unti silang nakatakas. Gumagamit si Lily ng mga pampasabog upang palayasin ang mga zombie, ngunit ang isa ay nakalusot at nakagat si Black. Tiniis niya ang kanyang pinsala, at, sa suporta ng kanyang koponan, umatras sila sa isang ligtas na silid, nang hindi alam na ang kanyang natapong dugo ay nagdulot ng isang mahiwagang spell. Ipinaalam ni Sha sa kanila na naniniwala siya na ang lahat ng mga Monero ay nagbago sa mga nilalang na ito. Natatakot si Afo, dahil nakulong sila sa ilalim ng lupa kasama ng mga halimaw na ito. Pagtitiyak ni Sha sa kanya, binanggit ang isang telepono sa malapit na magagamit nila upang makipag-ugnayan sa punong tanggapan ng hukbo. Dinidiskonekta ni Afo ang isang cable at ikinonekta ito sa isang communicator. Sa pamamagitan ng ilang matalinong coding, nakipag-ugnayan siya sa radyo sa punong tanggapan, at dumarating ang mga reinforcement, na nagpapasigla kay Lily. Maya-maya, napansin ni Yao, na nakabantay sa pinto, ang isang nakakatakot na katahimikan. Sa tingin ni Afo ay dahil dumating na ang hukbo. Gayunpaman, may isang bagay na hindi inaasahang tumagos sa dingding at tumapos kay Afo, na nagpapakita ng sarili bilang isang hayop na umaani ng bangkay. Samantala, isinalaysay ni Xiaobo ang kwentong ito sa iba pang grupo, dahil kailangan nilang maunawaan ang nakaraan ni Sha. Naalala ni Zin na binanggit ng kanyang ama ang nakakatakot na nilalang na ito mula sa kaharian ng demonyo na kumakain ng mga bangkay at immune sa mahika. Ipinaliwanag ni Xiaobo na ito ay isang nilalang na naninirahan sa pinakamadilim na sulok ng kaharian ng demonyo. Ito ay palaisipan kay Zin, na nagtataka kung bakit ang ganoong nilalang ay nasa minahan. Binanggit ni Xiaobo na pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo, lahat ng halimaw ay ikinulong ng mga immortal. At ang mga daanan patungo sa kaharian ng demonyo ay sinelyuhan, na ginagawang imposible para sa mga halimaw na malayang gumala. Para malaman ang higit patungkol sa nangyari sa grupo ni Sha, humingi ng karagdagang detalye si Kochen. Nang ipagpapatuloy ni Xiaobo ang kwento, nahanap ng sasakyan ang posisyon ni Sha sa loob ng minahan. Bumalik sa minahan, nakadiscover si Sha ng kakaibang tanawin, isang malaking magic circle sa lupa. Nagulat siya dahil ito ay isang spell na ginamit upang magbukas ng daanan sa kaharian ng demonyo, na isinaaktibo sa isang paghahain ng dugo mula sa angkan ng Diyos. Ang kagat na dinanas ni Black ay naging posible ang sakripisyong ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sha kung bakit sinalakay sila ng hayop na umaani ng bangkay ng mas maaga, ang kanilang presensya ay nagpapahintulot sa sakripisyo na mangyari. Biglang, muling lumitaw ang hayop na umaani ng bangkay, at si Sha ay nag-charge ng mahika sa kanyang mga kamao, na lumikha ng 2 talim ng yelo. Sa pagpapatuloy ng flashback ng nakaraan, si Sha at ang kanyang kaibigan na si Kiyaw ay patuloy na nakikipaglaban sa nakakatakot na nilalang, ngunit nasugatan nito si Kiyaw. Sinubukan ni Sha na pagalingin ang kanyang kaibigan, ngunit iginiit ni Kiyaw na dapat tumakas si Sha at kumpletuhin ang misyon, dahil ang iba ay nahulog sa halimaw. Sa kabila ng pakiusap ni Kiyaw kay Sha na bumalik sa punong tanggapan, tumanggi si Sha at hinarap ang nilalang. Sinusubukan niyang gambolain ito sa ilang mga pag-atake ngunit sa huli ay natalo siya ng pagkahapo. Napagtatanto ang kawalang kabuluhan ng laban, si Sha ay malapit ng patayin ng nilalang, ngunit isinakripisyo ni Kiyaw ang kanyang sarili upang iligtas si Sha. Sa kasalukuyang araw, nagising si Sha sa isang surreal na puting espasyo na napapalibutan ng kanyang mga dating kasamahan sa koponan. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan dahil sa hindi niya magawang protektahan ang mga ito at naniniwala siyang hindi siya karapat-dapat na maging kapitan ng kanilang koponan. Gayunpaman, iba ang sinasabi sa kanya ng mga ilusyon ng kanyang mga kaibigan, na nagsasabi na siya ang pinakamahalaga dahil hindi niya sila pinabayaan hanggang sa huli. Nagsisisi pa rin si Sha na hindi niya magawang ipaghiganti sila, ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Kiyaw at ipinaalala kay Sha ang kanyang misyon, ang tuklasin ang katotohanan sa likod ng spell sa underground mine.
Hinihimok siya ni Kiao na huwag sumuko, alang-alang sa mga kaibigan na mayroon siya ngayon na mga ngailangan sa kanya. Narinig ni siya ang kanyang pangalan at nagising muli, sa pagkakataong ito ay bumalik sa realidad, kasama si Kotchen sa kanyang tabi. Ipinaliwanag ni Kotchen na nakita nila ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng sasakyan at sumugod doon nang may napansin silang kakaiba. Nang bumangon si siya, nakita niya ang natitirang grupo na nakaharap sa halimaw, at sa kabila ng mga putok ng kanya ni Xiaoba, ang halimaw ay nananatiling hindi napigilan. Hiniling ni siya kay Kotchen na gamitin ang kanyang ginintoang barrier upang protektahan ang iba. Napagtanto ni siya ang intensyon na isakripisyo ang sarili para sa kanyang mga kaibigan, sinubukan siyang pigilan ni Kotchen. Pinipilit ni siya na hindi na siya mawawalan ng kahit sinong mahalaga sa kanya kahit kailan. Habang nakikipaglaban ang halimaw sa grupo, pinalipad silang lahat, nilapitan ni siya ang halimaw at nagsimulang mag-spell, inutusan si Kotchen na i-activate ang barrier. Gayunpaman, isinaaktibo din ni Kotchen ang protection na barrier sa paligid ni siya, na pumipigil sa kanya na isakripisyo ang kanyang sarili. Ipinaliwanag ni Kotchen na ayaw niyang mawala ang sinuman sa kanyang mga kaibigan. Inutusan niya ang staff na pahabain, sinisira ang bundok sa itaas ng mga ito at lumikha ng isang butas sa bubong na nagpapasok sa sikat ng araw. Ang nilalang, na hindi makayanan ang liwanag, ay nagwatak-watak, at ang lahat ay nakahinga ng maluwag na lumitaw na matagumpay. Bago umalis, ginamit ni siya ang mga piraso ng mineral upang lumikha ng isang marangal na libingan para sa kanyang mga nawala na dating kasamahan. Ipinangako niyang aalamin niya ang misteryo kung sino ang lumikha ng spell para makapagpahinga ang kanilang mga kaluluwa sa kapayapaan. Nangako rin si siya na protektahan ang kanyang mga bagong kasama sa kanyang sariling lakas, tulad ng minsang pagprotekta sa kanya ng mga dati niyang kasama. Bumalik sila sa sasakyan upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay.